Kumusta, Yixiang? G. Siang, magsisimula na ang pulong ng lupon. Hinihintay na lang po namin ang inyong pamumuno. Nang walang aking pahintulot, tignan natin kung sinong may lakas ng loob. Si Jishu po ito. Sabi niya kung gibain natin ang paaralan, mabebenta ng mahal ang lupang ito. Nasaan si Jacksu? Parang pumunta siya sa paaralan kaninang umaga. Sa tingin ko ngayon. Kayong dalawang walang hiya, naglakas loob kayong gumawa nito sa likod ko, sa paaralan ng Xiang Group. Peter, sayang. Peter, hayaan mong magpaliwanag ako. Tagapangulo Siang, yamang nakita mo na. Sasabihin ko sa'yo, nagtaksil na sa'yo ang asawa mo. Payo ko'y umalis ka na sa Siang Group para mapanatili mo pa ang dignidad mo. Hindi. Peter, sayang. Hindi ka makakatakbo ng malayo, tumakbo ka pa. Anak. 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 Kayong mag-asawang walang hiya, paano kayo naglakas loob nito sa likod ko, sa paaralan ng Xiang Group? Anak. Sino ka? Anak. Anak. Doktor. Doktor. Gising na ang anak ko. Nasaan ako? Buhay pa ba ako? Anak. Nagising ka rin. Kung may nangyari sa iyo, paano na lang ako? Anak. Sino ka ba? Doktor, paki-examine naman. Nasuran ba ng bait ang anak ko sa pagkahulog? Walang malubhang problema, magpa-urinalysis na lang. Kung normal ang resulta, pwedeng umuwi. Sino ito? Anong nangyayari? Posible kaya na nasa katawan ako ng batang iyon, malubha ang kalagayan ng pasyente. Malamang vegetative state na siya magpakailanman. Ano ang saan siyang gumising siya? Mahirap sabihin, gagawin namin ang lahat ng makakaya. Hindi siya namatay sa pagbagsak, buti na lang at ligtas. Walang nakakaalam. Nandito si Pete. Gusto mo bang? Una, pakasalan mo ako, asawang kasama sa kama. Pangalawa, kapat kasama ko sa hirap at ginhawa. Dahil sa kayamanan at katanyagan, hinanda nila akong ipapatay. Sa anumang paraan, babawian ko kayo ng dugot pawis. Huwag muna nating paikutin. Kunin muna natin ang company seal. Kontrolin ang kumpanya, saka ilabas ang balitang. Si Peter Siang ang tunay. Kailangan natin silang pigilan. Bumalik sa kumpanya ngayon din. May plano na ako. Bulag ka ba? Pasensya na. Hindi pa alam ng bata ang tama. Panasan ko para sa inyo. Umalis ka na. Ang malas talaga. Fiyoke, anong ginagawa mo? Magmadali ka at humingi ng tawad. Tara na. Nakakasukang makipag-usap sa mahihirap. Nakakadiri talaga. Huwag patagalin ang mahahalagang ba. Mukhang bukas tayo pupunta sa kumpanya. Anak, tara na. Pumunta tayo sa mall. Bumili ng mga bagong damit. Maghintay ka lang. Babalik ko ang lahat ng sa akin. Sa panahong iyon, papaluhurin ko kayong dalawa. Anak, ayos ka lang ba? Okay lang ako. Teka muna, anak. Kailangan pang alagaan ni nanay ang pasyente. Ang mahal ng bayarin sa ospital. Magmadali ka at maghanda sa eskwela. Huwag kang malate. Ano, eskwela? Ang sarap maging bata. Tigil ka dyan. Sa'yo nga ako nagsasalita. Hindi mo ba ako naririnig? Pasensya. Sa akin ba't naging tanga ka ba nung na-ospital ka? Manhid ka man o nagpapanggap, huwag mong kalimutan ng mga patakaran. Classmate, bastos ang ginagawa mo sa unang pagkikita natin. Na pala, anong patakaran ang sinasabi mo kanina? Huwag kang magkunwari, iabot mo ang pera. Bibigyan kita ng 3 segundo. Bitawan mo, fair. Pinagbabanatan ka ba niya? Ang mga bata nga ba ngayon ay ganoon na lamang kahina sa katawan? Deo, papasukin kita.
Maupo ka, Deo. Deo, kanina, hindi kita nakilala agad. Paumanhin kung nasaktan kita. Pero, yung mga galaw mo kanina, ang galing talaga. Pwede ba kitang samahan mo lang ngayon? Stella, Nasaan ang takdang aralin? Ginagawa ko na. Alam mo ba kung anong oras na? Bilisin mo, paggawa ng takda para kay Stella. Karangalan mo yan. Ano, ayaw mo bang gawin? Anong balita? Ayaw mo ba? hindi ba tinuro ng guro na gawin ang sariling gawain? Malibang gamot ang nainom mo. Lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan. Hoy, Al, paaralan ito. Itigil mo yung katigasan ng ulo mo. Delki, anong kinalaman mo dito? Sino ka ba para mangialam? Wala lang, ayoko lang sa pang-aapi mong ginagawa. Gaano kiterong? Na, dahil di mo nakuha si Stella, lipat ka na ng pinaglilingkuran. Tingnan mo to, mukhang squatter. Akala mo karapat dapat kasakit. Ano bang ibig sabihin niya? Hayaan mong sila ang gumawa ng takdang aralin. Wag na, malapit na akong matapos. Ulitin ko, paaralan ito. Tigilan mo ang kakapal ng mukha mo. Deo, huwag kang padalos-dalos. Yung kapatid niya, hindi natin kayang awayin yon. Nangahas ka pang guluhin ang kapatid. Wala kang pag-asa. Ano ba ang lahat ng pangungusap na Ray na ito? Kahit may kapatid siya, hindi ibig sabihin pwedeng mang-abi ng kaklase. Ang pagiging una sa pagtindig, may katumbas na halaga. Stella, hanapin natin si... Deo, nakapunta ka na sa ospital, pero bumalik na may amnesia. Ang kapatid niya ang hari ng istambay sa eskwela. Ray, hinabol ka niya ilang araw lang nakalipas. Ang loko-loko sa eskwela, hinabol ako para saktan. Tapos ano, buti na lang mabilis kang tumakbo. Kung hindi, hindi ka agad makakalabas ng ospital. Ganun ba? Pero, sa eskwelahan namin, may mga estudyanteng ganito pala talaga. Ay naku, malamang nawala talaga memorya mo. Deo, itinuring kitang kapatid. Tungkol dito, makinig ka sa akin. Si Ray ay kapatid ko rin. Dapat tayong humingi ng tawad sa kanya. At pagkatapos, matatapos na ang usapang ito. Sinong may lakas ng loob na manakit sa kapatid ko? Sinong may lakas ng loob na mangapi sa kapatid ko? Ray. Siya yun. Delki, mag-sorry ka kay Stella. Magkakaklase tayong lahat. Baka hindi kanya pahirapan. Hindi ako takot, okay lang. Kahit duwag kang tulad mo, nang ahas mangapi sa kapatid ko? Ikaw ang kinakausap ko. Bingi ka ba? Bingi ka ba? Nang ahas kang manakit ng tao ko, sawa ka na bang mabuhay? Alam mo ba kung sino ako? Tigil na. Iyoke, anong ginagawa mo? Jiwang, estudyante mo, pinagbuhatan ng kamay. Paano natin ito aayusin? Pag-uusapan. Ray, huminahon ka, huminahon. Samahan mo ako, sige na, nasa paaralan tayo, huwag ganito. Umpisahan muna natin ang klase. Pagkatapos ng klase, ako ng seryosong aksyon, hindi na kailangan. Ako na ang bahala sa kanya. Sige. Maghintay ka lang. Alis na tayo. Ray, dahan-dahan lang. Iyoke, ang lakas ng loob mong mag-away dito. Gusto mo pang mag-aral sa eskwelahang ito? Ganyan ba ang dapat sabihin ng guro? Dapat tingnan mo muna ang sarili mo. Tatay mo sagador, nanay mo kontraktual. Parang putik ka lang, na hindi dumidikit sa pader. Ngayon, tumayo ka sa likod ng silid. Paano kung ayaw ko? Tumigil ka dyan. Lakas ng loob mong umabsent sa harap ko, wala ka ng pagpipigil. Ang klase na may gurong kagaya mo, ay hindi worth na puntahan. Tiyoke, ikaw. Ang tahimik ng kumpanya, mukhang wala pang malakihang galaw si Jacksu. Sino ka?
Batugan ka, bitawan mo ako. Kailangan ba talagang maging maingat? Nakahiga na ang tao sa ospital. Makakabalik pa kaya sila? Mas mabuting mag-ingat kaysa magsisi. Nawawala ang selyo ng kumpanya. Bumalik na ba siya? Paano nagkaganoon? Siguro yung katulong ni Peter Xia. Ngayon, pupunta tayo sa ospital. Gamitin ang kanyang kamay para magpirma. Ang kumpanya ay mapapasa atin. Tara na. Sino ba talaga kayo? 20 taon na ang nakalipas. Itinatag lang ni Peter Xiang ang Xiang Group at inampon ang isang ulila na si Ruya Tang. Mula ngayon, Xiang na ang apelyido, na siya ngayong punong katulong ng Xiang Group, Ruya Xiang. Paano ito nangyari? Ang bagay na ito, tanging ang tagapangulo at ako ang nakakaalam nito. Alam ko rin, may birthmark kang hugis paro-paro sa likod mo. Ikaw ang tagapangulo. Tama yan. Paano nangyari? Ikaw, si Jack Shu. Naghinala na ako noon, pero di ko inasahang gagalaw sila agad. Anong plano mo ngayon? Ako na ang uuna sa kanila. Paano naman yung dating katawan? Di ako makakabalik doon pansamantala. Ang katawang ito ay si Deoke. Nasa paaralang pinondohan natin sa Grupo Xiang. Yung paaralang pinag-investan natin. Tungkol kay Jacksu, bibigyan ko siya ng leksyon sa tamang panahon. Syempre, kailangan namin ang tulong mo, Ruya. Maging maingat tulad ng utos ni Ji Xiang. Fiyoke, naglakas loob kang bumalik, ha? Mga kaklase, alam mo ba ang ibig sabihin nito? Fiyoke. Fiyoke. Naiintindihan mo ba to? May mga taong, alam mo na, gusto siyang tulungan ng iba, pero siya mismo din nagsisikap, sinisi niya pang iba. Ang bulok na kahoy di na mapaikutan, at ang bato ay di kikinang di kinaskas. Kailangan ng masinop na paghubo. Mga taong tulad, karapat dapat ka bang maging guro? Ikaw, Ang galing mo kanina, nakakaginhawa yon. Pero ang babaw ng teacher, yung paraan ng pagsalita mo sa kanya. Akala mo may gagantiin siya. Kayong mga bata, dapat mag-focus na lang sa grades nyo. Ano tong binili mo? Kahit aso, ayaw uminom niyan. Nayo lang ang iniinom ko. Wala na talaga akong pera. Sa susunod na buwan, allowance ko galing kay mama. Bibilhan talaga kita. Ganon dapat. Punasan mo ng maayos. Bitawan mo ako. Sabi ko punasan ng maayos. Anong pakialam mo? Baka gusto lang niya makuha atensyon. Sigurado yan. Number 1 fanboy talaga. Ni Stella yan. Palakang nangangarap sa gansa. Mukhang hampas lupa. Akala niya karapat dapat siyang manligaw. Dapat siyang mag-reincarnate. Sabi ko na, linisin mo na yan eh. Okay lang, okay lang. Ako na ang maglilinis. Ang ibang tao, pag pinapalampas mo, lalo pang umaabuso. Mga batang sutil sa magulang, wala akong problema. Naturuan kayong mga walang modo. Wala ka ng pag-asa. narinig mo na ba? Si Stella Bay ay hinuli ni Fiyoke. Kahanga-hanga. Sila yun. Ray, para sa akin, hayaan na natin ngayon. Dahilan? Anong uri ng dahilan meron ka? Tara, hanapin natin ang guro. Okay lang, magbalik ka muna sa class. Ikaw. Ano pang hinihintay mo? Alis na. Yi Wang, nagdadala si Jackson ng mga tao para bugbugin si Teoke. Dapat mong puntahan iyon. Saan iyon? Sa mismong pasukan ng silid-aralan. Mauna ka na. Paparating na ang guro. CJ. Hayaan ang yabang mo. Hayaan ang yabang mo. Hayaan si Ray. Naturuan ka ng leksyon. Vilki.
Tingnan mo ang harapan. Ang dilim dito. Ayos ka lang ba? Lakas ng loob mong paluin ako. Alam mo ba kung sino tatay ko? Tao siya ng Siang Group, miyembro ng lupon ng paaralan. Wala ka ng pag-asa. Siang Group. Wala akong pakialam sa tatay mo. Dito sa paaralan, sundin mo ang mga patakaran. Jishu, dali-dalihin niyo pong pumunta rito. Ang iyong anak ay nabugbog na. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ray, dumating na ang guro. Makinig tayo sa guro. Tutulungan tayo ng guro. Tioke, ikaw. Malaki ang problema mo. Tinawagan ko na si Jishu. Magmadali ka at humingi ng tawad kay baka maiwasan mo ang ilang problema. Hindi sapat ang pagsosorry. Gusto ko siyang paalisin sa paaralan. Sige na. Guro, kasalanan ko ito. Kung may parusa, ako ang pagbayari. Hindi kasalanan ni Theo. Hanggang pangarap lang yan. Inapi mo kapatid ko. Walang makakatakas. Maghintay ka lang. Pagdating ni Jishu, sasabihin ko sa kanya, natanggalin si Tioke. Tanggalan mo. Sino ka ba para mag-utos? Paano mo naisip na ikaw ang hari sa paaralan? Paano? Dahil ang kumpanya ng tatay niya ay nagdo-donate sa eskwelahan ng 100 milyon kada taon. Ang tatay mo ay kilalang sugarol dito. Nang ahas ka pang manapak ng guro, maghintay ka. Hello, nanay ni Tioke. Inuutusan kita ngayon, magmadali ka rito, pumunta ka sa paaralan, may nagawa ang anak mo. Ray, huminahon ka, malapit nang dumating ang kanyang nan. Kakausapin ko siya pagdating niya. Ray. Guro. Nandito ka na. Guro, anong nangyari kay Tioke? Anong nangyari? Nambubuli siya sa mga kaklase, nananapak ng guro, hindi ko kayang turuan ng ganyang estudyante. Anong problema mo? Paano ka tinuturuan ng nanay mo? Huwag kang gumawa ng gulo, huwag kang makipag-away, ikaw. Hindi ako nagkakamali. Pakinggan mo ang sarili mo. Anong klaseng ugali ito? Ito ang mabuting anak na itinuro mo. Anak, mag-sorry ka agad sa guro. Mag-sorry ka, walang kwenta. Ngayon mo lang na-realize ang mali mo, huli na ang lahat. Guro, si Tioke, bata pa siya at hindi nakakaintindi. Patawarin mo na siya. Guro, nakikiusap ako. Hindi makilala ang tama sa mali. Binabaluktot ang katotohanan. Isang guro na katulad mo, dapat tanggalin sa trabaho. Ikaw. Walang respeto sa batas. Sino ang nanakit sa anak ko? Tatay, narito ka na. Jishu, sa wakas, narito ka na. Walang kwentang tao ka. Hinayaan mong mabi ang anak ko sa paaralan. Siya ang nagpasimula ng gulo. Kaya pala ikaw. Yung batang galing sa ospital. May sumugod dito, hawakan niyo siya para sa akin. Anak, paano kanya sinaktan? Ngayon sampilan mo siya para sa akin. Ang lakas ng loob mo. Noong nasa opisina ni Director Tseng, sa may pintuan, wala kang ganitong asta. Saan mo narinig ang mga salitang ito? Bakit ka kinabahan? Baka naman may konsensya kang nagdadalamhati. Ang ingay pala dito. Assistant Director Siang, bakit ka nandito? Ray, bakit tinawag ng tatay mo si Assistant Director Siang dito? Malaking usapin ito. Ayos ka lang ba? Tama na ang salita mo. Vice-Presidenteng Shu, ngayon ko lang nalaman. Dinala mo ang seguridad ng Siang Group. Akala ko may malaking pero ang totoo, pananakot lang sa mga bata. Tumindig si Ruya para sa lalaking ito. Hindi ito ang tamang panahon para makipag-away sa kanya. Hindi nyo nauunawaan. Lahat ito dahil sa girong iyon, siya ang nagpapagulo. Mapagsamantala siya, umaapi sa mahina, takot sa malakas. Karapat dapat ka bang magturo? Hindi mo maayos pangasiwaan ang estudyante. Ayaw kitang makita sa paaralan. Assistant Siang, hindi nyo lang nauunawaan. Uuwi ako ngayon at paparusahan ko ang batang iyon. Nakakadiri talaga ang taong ito. Umuwi ka na. Tay, hindi ba't ang Siang Group ay atin? Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan sa kawalang hustisya. Simula ngayon, ang Siang Group ay magiging Shuna. Kumusta po, ma'am? Ma'am, may hihilingin po sana ako sa inyo. Ang aming chairman ay nakabangga po dati sa anak ni Taos puso kaming humihingi ng paumanhit. Nag-leave po kasi ang kanyang tagapag-alaga. Sana po kayo muna ang mag-alaga sa kanya. Kayo po.
Ma'am, kayo po ang pinakamagaling na tagapag-alaga. Mapapanatag si G Siyang sa pag-aalaga ni. Sa ganun lang kami makatitiyak. Ito po ang deposito. Pakitanggap po ito. Di nyo alam gaano kagiting si Theo kanina. Nakipagsagupaan siya sa dose-dose ng kalaban. At pinatumbas sila sa ilang galaw lang. Gulat na gulat ako. Sa bunyo dati siyang napakagaling. Bakit siya nabubuli ngayon? Kasalanan ko lahat na nasangkot si Theo. Paano kung ma-expel siya? Anong gagawin natin? Anong tinitingnan mo? Ikaw ang may kasalanan nito. Ikaw. Theo, ayos ka lang ba? Kausapin nating maayos ang guro. Hindi siya ma-expel sigurado. Lahat kayo ay na-expel na sa eskwela. Mag-empake na kayo at umalis agad. Sino nagsabi na na-expel ako? Ano? Si Jiwang ang na-expel. Ano? Nasesanti na si Jiwang. Nasaan ang appointment letter ng chairman? Bakit ang kaba mo? Tapos na. Tara na. Kumuha ng unan. Theo, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan. Ang plano nilang yan. Anak, anong ginagawa mo dito? Kakauwi ko lang mula sa eskwelahan na bisitahin ka at tumulong sa'yo. Ang bait mo, laging inaalala si nanay. Tapos na ako sa trabaho, umuwi na. Tayo, lutuan kita ng masarap. Ito, ninakawan ang bahay nyo. Ito'y pang kolehiyo ni Fiyoke. Anong kasalanan ko? Sa bahay. Utang ng asawa mo ito. Panahon na para magbayad. Nandito ang mga bata. Usap tayo sa labas. Hindi pwede. Dapat bayaran ng utang. Tamang paraan yan. Anong itinatago mo? Sino ang may utang? Hanapin mo siya. Wala na akong kinalaman sa kanya. Kung wala na kayong relasyon, mas madali ito. Tingnan mo to. Kahit medyo matanda ka na, may ganda ka pa rin. Pagbigyan mo ako. At ayusin natin lahat. Hinahanap mo to. Tigil na ang laban. Tigil na. Kahit anong mangyari, ang pera na utang ng tatay mo. Pag lumaki pa to, di na natin kakayanin. Utang di man lang bayaran, nang bubugbog ka pa. Tama na. Isuli mo ang ninakaw mong pera bago umalis. Boss, wala kaming kasalanan. Kaming magkakapatid. Ilang taon na sa trabahong to. Hindi kami nanloko kailanman. Tama, kasama namin tatay mo pumunta dito. Wala pa nga kaming nagagawa. Nadali mo ako, sa kalokohan mo. Fiyo, hayop ka. Pangkolehiyo ng anak mo, kinain mo pa. Ayaw mo talaga tumigil, no? Huwag na kitang makita uli. Lumabas ka. Sige, kuya. Ruya, tulungan mo akong alamin. Ano ba ang sitwasyon ng pamilyang to? O sige nga, magpadala ka ng bantay para sa akin. Deuki, nanay. Opo, may iba pa po bang utos? Ginoong Siyang. Ginoong Siyang. Ayos na ngayon. Ayun na. Nina, libre ka ba ng Sabado? Birthday party ko kasi. Kailangan mong pumunta. Ako. Oo, Sabado, alas 8 ng gabi, sa Cloud Restaurant. See you doon. Pumunta ka rin dapat. Ikaw ang kausap ko. Hindi naman tayo close. Huwag kang kuripot, mga kaklase tayong lahat. Sige na, mga kaklase naman tayo, di ba? Kasunduan na yan. Gagawin kong lubusan siyang mapahiya. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala.
Bakit ang tagal mo? Sa subway, naipit din ba? Naglulukohan lang lahat. Upo ka. Ito ay regalo mula kay Tio. Titingnan ko ng mabuti. Ang creative mo talaga, bata. Ang galing mong mag-isip, bata. Workbook, ikaw, binigyan mo talaga siya ng workbook? Pasok ka. Ray, Limited edition na bag. 1,000 lang sa buong mundo. Ganitong klase ng regalo lang. Ang karapat-dapat kay Stella. Talaga. Matagal akong nagmakaawa kay Papa. Ayaw niya akong bilhan. Kapag ako, Ray, ang kumilos, hindi yan pangkaraniwang tao. Talagang may koneksyon si Ray. Vilky, may balita ako tungkol sa mga singil sa utak. Sinusundan ka hanggang bahay. Mag-ingat kayong lahat ngayon. Marami raw sa klase natin ang nawalan ng mga gamit. hinihintay mo pala ako rito. Ang pamilya nyo, kayang tiyakan ang komportableng buhay nyo. Pero, hindi yan dahilan para mambuli sa mga kaklase nyo. Tara na. Ang ayaw ko, walang ibang dapat magkaroon. Paano naman ito? Tingnan mo sila, talagang magsyota sila. Hindi nila itinatap. Kukuha ako ng tubig. CJ, Tungkol kahapon, pasensya na. Pinagawa ko ni Ray. Pwede mo ba akong patawarin? Ayos, ituturing kong oo yan. Di ko maintindihan tong tanong. Pwedeng ipaliwanag mo. CJ, Nina, pwedeng umupo ka muna sa pwesto ko. May mga tanong akong di nauunawaan. Gusto kong magtanong kay Tiyoke. Ayos. Paano naman tong tanong? Stella, noon pa man, lagi kanyang nililibre ng milk tea. Stella, hindi mo babalak. Nasuyuin si Tiyo. Ano na nakikita mo sa kanya? Sino bang may gusto sa loser na yon? Hindi ko lang talaga gusto. Pero ayaw ko ring mapunta sa iba. Yang milk tea na binili ko para sa'yo. salamat na la. Masyadong matamis. Kunin mo na. Tanggapin mo na pag binibigyan kita. Tsaka, regalo yun bilang pagmamahal ko sa'yo. At saka, yung paraan mo ng pagpapaliwanag, ang galing talaga. Magsisimula na ang palabas. Mga kagalang-galang na miyembro ng Lupon, dahil si Direktor Siang ay nakatagpo ng mga di inaasahang pangyayari at kasalukuyang nasa ospital, hindi natin alam kailan siya gising. Para dito, ako ay taos-pusong humihingi ng paumanhin, ngunit ang grupong Siang ay hindi maaaring mawalan ng pinuno kahit isang araw. Kaya't ang dahilan ng ating pagtitipon ay upang pag-usapan kung sino ang pansamantalang magiging tagapangulo. Saan napunta si Tagapangulo Siang sa panahong malapit nang magtagumpay ang plano ni Jax? Mukhang wala namang tutol. Kung gayon, magpatuloy tayo. Bago maaksidente si Peter Siang, naipagkatiwala na niya sa akin ang kumpanya. Nagsisinungaling ka. Jishu, kung may nilagdaan ng kasulatan si Peter Siang, bakit ngayon lang ito ipinakita pagkatapos ng aksidente niya? Eksakto, walang saysay ang lahat ng ito. Jishu, wala ka sa kapangyarihan sa attorney. May ginawa ka bang kalokohan? Sa mahabang panahon, si Jack ang matapat na katulong ni Peter. Siya ang pinagkakatiwalaan ni Peter. Kaya niya ipinagkatiwala ang kumpanya. Ano pa ang pagdududa? Ito ang kagustuhan ni Peter. Naipagkatiwala na niya sa akin ang kumpanya. Ako na ngayong tagapangulo ng grupong Siang. Naiintindihan ko, may iba pa bang may tutol? Ako ay may tutol. May tutol ako. Ito ang... Ruya Siang, pulong ng Lupon. Nagdala ka pa ng bata para makulito? Naggagala ka ba? May. Palayasin niyo sila.
Sino ang may lakas ng loob hawakan siya? Vice Presidente, magaling ka talagang magplano. Sa kasamaang palad. Peke ang peke. Walang duda. Anong ibig mong sabihin? Ang dokumento sa kamay ni Assistant Dong, ang tunay na liham ng pagtatalaga. Hindi lang ito may pirma at fingerprint ni Chairman Xiang. May tatakpan ng kumpanya. Sa lahat ng miyembro ng lupot, tunay o peke. Hindi na kailangang magpaliwanag pa, di ba? Ano? Pansamantalang pamumuno ni Ruya Siang sa grupo. Imposible. Nawawala ang opisyal na tatak. Kinukuha nila ang lumang tatak. Sa lahat ng miyembro, malinaw sa liham ng pagtatalaga. Kung walang pagtutol, tapusin na natin ang pulo. Ginoong Tsu, sabi mo walang lufo. Ngayon ganito. Huwag kang mag-alala. Ang mga ipinangako ko sa'yo, walang mawawala kahit isa. Lumabas ka na agad. Ayaw kitang makita. Umalis ka na. Ruya Siang. Hindi kita patatawarin dito. Ganda ng tira, Gary. Di mo na kailangang sabihin. Pasa ang bola, Gary. Kaya mong maglaro kahit walang mata. Ray. Anong gusto nyo? Sa galing mong yan, akala mo karapat dapat ka dito? Alam mo ba ang patas na laban? Narinig mo na ang una sa pila, unang nasilbi. Patas? Narito yon. Ako ang patas dito. Huwag kang magmalabis mang-api. Umalis na kayo rito. Gary, alis na tayo. Kahit anong mangyari ngayon, ang korteng ito, di ko ito isusuko. Eh di ka alis ngayon, bata. Sinong gago? Lalaro ba tayo o nag-aaway? Deo. Siyempre naglalaro kami. Kanya-kanya ang korte, di naman magamit, di naman kasing galing ng iba. Di ba dapat magpasa na siya? Magaling ka ba sa basketball? Tol, aminado ako, magaling ka sa away. Pero sa korte, di sigurado. Kung matalo ka, eh di kayong dalawa ang aalis. Di ako magaling sa basketball, pero pwede tayong maglaro para sa saya. Sige, unang makasampung puntos, panalo. Ganda, Deo. Astig na tira, ang ganda, napakaganda, nasa loob na, pasok na. Ang galing, Deo. Umalis na kayo. Hintayin nyo lang. Anong problema, Dai? Sino ang umistorbo sa'yo? Sino pa ba ang pwedeng may gawa? Lalong lumalaki ang ulo ni Tioke. Si Tioke na naman yan. Tama ka dyan. Nagre-recruit siya ng mga taga-sunod kahit saan. Halatang gusto kanyang palitan. Sa eskwelahan, pagdating ng panahon, siya na ang magdidikta ng lahat. Hindi niya ako kayang talunin. Hindi siya magtatagal dyan. Si Gary Zin ay isang side character lang. Ngayon nagagawa ka pang utusan. May plano ako. Makinig kayo sa akin. Sabihin mo sa mga kaklase mo, huwag na akong sundan. Bakit? Huwag nyo na lang sundin kapag sinabi ko, bakit ang dami mong tanong, mga estudyante kayo, ang trabaho nyo ay mag-aral. Kung maggagala kayo ng magkakasama, ano nang itsura niyan? Sige, kuya, gagawin namin ang trabaho. Kuya, ha, maghintay lang kayo. Malalaman nyo rin. Mula ngayon sa paglaro ng basketball, wala nang makikipag-agawan sa court. Oo. Salamat kay Tio. Si Dewi mahinhin tao, simula ngayon, hindi na natin siya susundan. Hindi. Bakit hindi? Hindi sa ayaw nating sumunod, kundi di dapat siya asahan lagi. Galit na ako, tara na, meron tayong soda, tara na nga. Baka malagot si Tio ngayon. Parang ganun nga. Ang daming tao ni Ray ngayon. Nakaabang sa Nanshui Alley. Kahit pa magaling si Tioke, di kakayanin ng daming kalaban. Kalimutan na natin to. Wala tayong kinalaman dito. Gabing na, alis na tayo. Tara na. Hindi pwede. Kailangan kong balaan si Teoke. Deo, hintayin mo ako. Huwag kang magkaproblema sana. Ray, ikaw na ang sunod. Nakuha na.
Sino ba itong babaeng ito? Siya ang bumihag sa atensyon ni Reyes kayo. Reyes, umalis kayo. Naiinis na ako. Hoy! Ray, nag-iisa siyang umalis sa eskwelahan. Kumusta na ang plano sa inyo? Maayos, hihintayin lang ang tawag mo. Gusto kong malaman niya ang mangyayari kapag ginagol niya ang kapatid ko. Brad, ikaw na ang nasa spotlight. Ray, kailangan ba talaga ng malaking lineup? Huwag mo siyang maliitin. Huwag kang mag-alala, Ray. Kapag tinanggap mo ang pera ng isang tao, dapat mong resolbahin ang problema nila. Ang bagay na ito ay talagang aayusin ng maayos para sa'yo. Tara na. Brad, mag-ingat mamaya. Walang awa ang taong to. Ray, huwag kang mag-alala. Sino sa ating mga kapatid ang hindi pa dumaan sa hirap? Siyempre naman, hindi ka dapat matakot sa isang estudyante. Kuya, sa tingin ko yun yung lalaki. Narito na rin. Ang tagal kong hinintay to. Ulitin mo. Iba na to sa school. Noon ko kinainisan. Ngayon gusto kong makita kung gaano ka kagaling para makatakas ng buo. Huwag kang magmayabang. Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha? Tapusin na natin to ngayon. Ipapamoy ko sa'yo ang sakit ng pananakit. Pagkatapos nito, dapat matuto ka na. Tigil ang kalokohan. Hindi pa sigurado kung sino ang matututo. Kayo lang. Ray, hindi na pera ang usapan. Ang lakas ng loob nitong batang to. Wawasakin ko siya ngayon. Basta walang mamatay. Kakayanin ng tatay ko. Sige na. Bitawan mo ako. Ano nang balak nyo? Nagmamadali ka ba? Hindi naman to ang daan pa uwi mo. May urgent ako. Anong sobrang urgent? Sabihin mo. Baka matulungan kita. Eksakto, kahit si Stella nagsabi. Ikaw, ano bang pwede? Hindi masolusyonan ni Stella. Hayaan mo na ko. May totoong urgent talaga ako. Hindi naman niya nalaman, di ba? Tara na, libre kita ng milk tea. Dahan-dahan tayong mag-usap. Ayaw ko. Hinto. Gary. Pinamumunuan ni Ray ang mga tao sa Nancy Al. Bilisan mo, sagipin mo siya. Hinaharang ni Ray at mga tauhan niya si Teoke sa Nancy Al. Sagipin mo siya. Hanapin mo si Deo. Deo. Teoke, Deo. Anong ginagawa mo dito? buti naman okay ka. Deo, ayos ka lang ba? Okay lang ako. Tignan mo kung okay sila. Deo, ikaw ba gumawa ng lahat? Nung pauwi na ko mula sa eskwela, narinig ko may mga kaklase na nagsasabi, haharangan daw kayo ni Ray. Gusto ko sanang pumunta at sabihin sa... Pero pinigil ako ni Stella ba isa daan. Mag-ingat ka. Di mo ba sinabing naayos mo na ang buong lupon ng mga direktor? Bakit nangyari ulit ito? Dahil lahat kay Ruya Siyang. Hindi mo pa nga maasikaso ang katul. Kapag sa'yo na ang pamamahala, kaya mo ba? Hindi lang si Ruya Siyang, meron pang isang biglang sumulpot na tao na si Teoke. Totoo ang appointment letter ng batang yon. At sa tingin ko may kinalaman yan kay Peter Siyang. Nanay niya, ang tagapag-alaga ni Peter Siyang. Telepono ng anak mo. Hello. Tay, di na yan ko na. Naman si Tio. Anong nangyari? Natalo kami. Ni hindi nyo pa kayang tumbahin ang isang bata. Noong araw, siguradong bulag ako. Tay, takot na. Ako baka gumanti siya. Kailangan ba talagang matakot ka? Hindi eh. Tay, kaming, marami ay kanyang tinalo. Baka naman. Impossible. Tay, ako, takot na. Gusto ko na lumipat ng eskwela. Samahan mo siya ayusin ito. Gusto kong makita kung sino ba talaga si Teoke na ito. Narito ako para asikasuhin ang paglilipat ng aking anak na lalaki, Jisoo. Ito ang mga dokumento para sa paglilipat ng binata namin. Pakitingnan po, kung walang problema, pakipirmahan po, pakikuha rin po ang records ng binata namin. Jisoo, may pagkukulang ba? Ang aming paaralan, na kailangang ituwid, sabihin niyo po agad, at aayusin namin kaagad. Tungkol sa paglilipat ni... Direktor Leo, ipinapalam lang po namin, hindi ito pinag-uusapan. Sige, naiintindihan ko. Jisoo, sandali lang po, aasikasuhin ko na po agad. Nabalitaan mo na ba? Anong balita? Lumipat daw ng paaralan si Ray.
Naisip ko na noong araw na yon, hindi kanya naipit. Takot siyang maghiganti tayo, kaya nagmadali siyang umalis. Tara na't magbasa na ako. Mga bata ngayon. Bakit ganun din ang ugali niya? Bakit magkamukha silang dalawa? Paano ito naging napakahalintulad? Baka siya nga talaga si Peter Siang. Sigurado ka? Parehong-pareho ang mga ugali nila. Kung totoo man yan, wakas na natin to. Wala akong pakialam kung sino si Peter Xiang. Basta yung nasa ospital. Mawala na lang siyang Peter Xiang na iyon. Kahit si Peter Xiang yan, ano naman? Sino ang maniniwala? Sige, papadalhan ko muna ng tagabantay sa kanya. Vilky, may hinahanap sa'yo kanina sa labas. Vilky, malapit na ang mga exam. May mga tanong ako sa... Anong exam? Ang provincial mock exam. Hindi mo alam? Importante itong exam na irarank ang mga estudyante sa buong probinsya. Pagkatapos ng klase, sabay tayong mag-aral. CJ, pupunta sa ospital nanay ko mamaya. Puntahan mo na lang ako sa bahay. Kaya, umpisahan na natin. Ilagay mo sa likod mo. Pag gagawin mo mamaya, mas magiging komportable ka. Anong problema? Hindi pa ako handa. Ayaw kong gawin ito, hindi ka kailanman magiging handa. Hindi pa. Tayo dumarating sa hakbang na iyan. Tara na, umupo ka na, ako na ang maglalagay para sa'yo. Ang pag-upong ito, Hindi ba't simpleng pag-upo lang? Bakit kakakaiba ang dating? wala yun, wala talaga. Gawin na natin ang mga problema. Deo, ang kinabukasan natin, nakasalalay sa'yo. Deo, kamakailan, palagi mo kaming ipinagtatanggol. Natututo kami lahat sa'yo. Magaling ka sa pag-aaral. Nabalitaan kong, tinuturuan mo rin si Nina. Gusto rin naming makakuha ng mataas na marka. Tama ba? Tama. Hindi naman ito masama. Mga kaklase, malapit na ang mock exam sa probinsya. Ito ang pinakamabigat na panahon ninyo. Kailangan nating pumasa. At umalis dito. Kasama ako. Guro, huwag kang mag-alala. Kami ay magsisipag mag-aral. Sige, simulan na natin ang klase. Ano ba ang pinagpapanggap mo? Obsessed ba ang mga taong ito sa Salamanca? Kumusta, Stella? Hiyoke. Grupo nyo sa pag-aaral, gusto rin sanang sumali. Walang anuman, maligayang pagdating, Stella. Sumapi na sa pamilya namin. Ang mga estudyante rito. Nagpasa sila 15 minuto pagkatapos magsimula ang exam. Sa tingin ko, sumuko na sila. Hinahanap ko ang isang estudyante. Naghahanap ako ng estudyante. Tiyoke. Sa pagsusulit na ito, maaga umalis si Tiyoke. Labag sa disiplina ng pagsusulit. Sinabi kong maghintay ka sandali. Tahimik po tayong lahat. Subalit, ang marka ni Tiyoke, ang pinakamataas sa pagsusulit ng paaralan. Irerekomenda ng paaralan si Tiyoke sa Universidad ng Probinsya. Sana itularan ni lahat si Tiyoke sa inyong pag-aaral.
Deo, salamat sa'yo ito. Maganda ang resulta ng pagsusulit. Resulta iyan ng iyong pagsisikap. Deo, huwag kang mahiya. Ang pagiging top isa sa paaralan ay hindi basta-basta nagagawa. Tama, ikaw naman, Deo. Nagtataki pa rin kami para sa'yo. Bukas ay Sabado't Linggo. Dapat tayong magpahinga. Napakagandang weekend. Hindi ba tayo mag-enjoy? May alam akong magandang lugar. Deo. Deo, ibigay mo ito kay Stella Bay. Huwag kang mayabang dahil lang bumuti ang marka mo. Pasalamat kay Deo. Alam kong gusto mo pa rin ako. Hiyuke, nagpanggap ka pang hard to get. Pero, naniniwala ako sa drama mo. Anong ibig mong sabihin? Kita-kits. May gusto ka pa ba sa kanya? Hindi. Nina, may gusto si Theo sa akin. Lumayo ka sa kanya. Sinong nagsabi niya? Hiyuke, nandito ka na. Maganda ba ako ngayon? Nasaan si Nina? Nina. Mukhang hindi mo nakinig sa sinabi ko kahapon. Hiyuke, tara na. Pasok na tayo. Vilky, gusto mo pa rin si Stella Bay, di ba? Nina. Nina. Tara na, pasok na tayo. Stella, magpalit na tayo ng sapatos. Hiyuke, ikaw ang nagyaya sa akin. Bakit mo inimbitahan si Nina? Ikaw ba ang nagyaya sa kanya? Hindi ako. Hindi ka. Ano ang ibig sabihin ng sulat na ipinadala mo? Ano ang ibig sabihin nun? Yung sulat. Si Gary ang nagpasa ng sulat. Ako ang nagsulat. Pinabigay ko kay Theo para sa'yo. Kayong tatlo. Sa tingin nyo madali akong apihin. Stella, Pasensya na, Theo. Hindi ko inakala na magkakaroon ng ganitong pagkalito. Gusto mo siya. Paano mo nalaman? Hindi ko alam. Sige na, tignan mo sila. Bibili ako ng inumin. Stella, huwag kang umiyak. Alam na ng buong eskwela, si Hiyuke ang number 1 kong tagahanga. Bakit siya? Laging sumasalungat sa akin ngayon. Para bang, iba na siyang tao. Pero, nagbabago tayong lahat dahil sa kanya, di ba? Tama na, huwag ka nang umiyak. Maganda ang weekend. Huwag sayangin. Tara na, hanapin natin sila at magsaya. Hoy ganda, samahan mo ako. Ang gaganda ninyong dalawa. Samahan niyo ako ngayon. Hindi kayo mapapahamak sa akin. Huwag kayong lalapit. Kapag lumapit pa kayo, tatawag ako ng saklot. Teritoryo ko ito. Walang saysay ang pagtawag niyo. Pakawalan niyo ako. Pakawalan. Pakawalan niyo ako. Pakawalan, hindi ako aalis. Kuya, usap tayo ng maayos. Mga kaibigan ko sila. Kaibigan mo? Sino ka ba? Pwede ba tayong mag-usap ng pribado? Umalis ka na. Huwag mong sirain ang plano ko. Mas mabuti pang umalis na kayo. Pagdating ni Theo dito, wala nang makakaalis sa inyo. Wala akong pakialam kung sino kuya mo. Tara na. Huwag niyo akong hawakan. Ano't nang ahas kang paluin ako? Subukan mo, babagsakin kita ngayon din. Gary. Pakialam mo sa sarili mo. Suntukin niyo. Stella, takbo na kayo. Bitawan niyo ako. Gary. Bitawan. Bitawan niyo ako. Bitawan. Sino ang may lakas ng loob humawak sa kapatid ko? Kung hindi kita tapusin ngayon. Katumbya, umalis ka na ngayon din. Vilky. Boss, Gary, okay ka lang ba? Dadalhin kita sa ospital. Bilisin mo. tara na, ihahatid na kita pauwi. Vilky. Salamat sa ngayon. Walang problema, huwag mo nang banggitin. Vilky. Parang, mula nang ikaw ay magbalik mula sa ospital, naging ibang tao ka na. Tuwing may nahaharap tayong inhustisya o pambubuli, laging matapang kang lumalaban. Sa totoo lang, ito'y dahil hindi ko maibigay sa'yo ng maayos na lugar para mag-aral. Vilky, ako. Gusto kita. Pasensya na. Hindi ako si Theo. Mag-ingat ka. Ingat.
Okay ka lang. Anong sinabi mo kanina? Wala lang yon. Umuwi na tayo. Vilky, palagi mo ba ako ipagtatanggol ng ganito? Sa provincial exam na ito, may isang malaking dark horse. Nanguna si Theoke, nakamit ang isang walang katulad na perpektong marka. Interviewin natin siya. Tara na. Theoke, ano ang masasabi mo tungkol sa resulta ng exam mo? Si Theoke, isang estudyante, sa kasalukuyang marka mo. Bakit siyang middle school ang pinili? Hindi ba't 5 paaralan ang pwede? Piliin mo. Theoke, mga kaibigan mula sa media, kamusta sa inyong lahat? Ako ang principal ng Siang Middle School. Maaari kayong magtanong sa akin, isa-isahin kong sagutin. Kailan na itatag ang paaralan natin? Grabe talaga, masasanay ka rin dyan. Principal, may chismis na si Theoke ay malapit sa assistant ng chairman ng Siang Group. Alam mo ba ito? Si Theoke ay ordinaryong estudyante lang, kahit medyo umangat ang marks niya. Paano naman magkakaroon ng kinalaman? Sa Siang Group yon, talagang chismis lang yan. Sa provincial exam na ito, may lumitaw na dark horse. Si Theoke na nanguna, nang walang katulad na, nakakuha ng perpektong score. Puntahan natin siya para interviewin. Sa ganito, may pag-asa tayong mabayaran ng mukhang may pag-asa na mabayaran ng pera. Mabuting anak. Sino ka? Matalinong bata. May mga kasanayan ka na ngayon, ni hindi mo kilala sarili mong ama. Anong gusto mo? Nagtagumpay ka na sa buhay. Nakisali ka sa grupo Siyang, ha? Totoo ba yan? Panahon na para bayaran ng pabor. Ah, ikaw pala. Magbayad. Magbayad ng ano? Magbayad sa pagsusugal mo. Magbayad sa pangutang sa loan sharks. Magbayad sa lubog mong pagkakautang. Pagpapahirap sa asawa at anak mo na abat hindi makataas ng mukha. Ganyan ka magsalita sa ama mo? Hinahanap mo ba ng gulo? Makinig ka. Ano man ang plano mo, lumayo ka sa pamilyang ito. Ngayon may mga anak na ayaw kilalanin ng ama, hindi ka panipaniwala. Sa mundong ito, may natitira pang hustisya. Ginoong Shu, nakita ko, ang ama ng estudyante sa may pasukan, yung may utang sa kumpanya natin, 100,000, siyang pala utang. Parang ayaw na siyang kilalanin ng anak. Magpadala tayo ng tao ngayon din, para singilin siya sa utang. Magpakita tayo ng magandang palabas dito. Biyaya talaga ito. Matandang sugador. Ang utang mo, oras na para magbayad ka. Takbo. Saan ka tatakbo? Kuya, bigyan mo pa ako ng ilang araw, siguradong babayaran kita. Mag-iwan ka ng isang kamay, bibigyan pa kitang ilang araw. Tigilan mo na ako, babayaran kita, hindi ba sapat yun? Tigil. Boss, dapat tayong maging makatwiran, di ba? May utang siya sa amo nating 200,000. Nandito lang kami para maningil. Boss, totoo ba ito? Hindi totoo. Mga loan shark ito. Ako. Hindi naman ganoon karami. 200,000 lang iyon. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Huwag mo nang gambalin ang boss. Hindi ko nagagawin. Hindi na mauli. Salamat, boss. Alis na tayo. Alis na. Boss, ikaw. Ginoo, ako si Jack Shu mula sa Siang Group. Ikinagagalak kitang makilala. Siang Group. May ilang maliliit na bag na nais kong hingin ng tulong ninyo. Nais ko sanang, Ginoo, maaari ba kayong? Oo. Pakiusap. Kumusta, Ginoong Shu? Si Jiko ang aking pinakarespetadong bisita. Ang sino mang magpapakita ng magandang pakikitungo. Ang lahat ng ito ay mapapasayo na. Halika rito. Maupo ka dito. Ginoong Shu, ito po ay, maaari po bang sandali kayong lumabas? May pag-uusapan po kami ni Jiko. Ginoong ko. Umpisahan na natin ang negosyo. May pagkakataong naghihintay, narito mismo sa harap mo, kung papayag po kayo, na gawin ang hiling ko. Ang 10 milyon sa card na ito, ay mapapasa inyo, Ginoong ko. Nabalitaan ko, ang asawa ni Ginoong ko, ang nag-aalaga sa ospital ng isang Peter Siang. Jishu, ito, isang krimen ito, ako, di ko kaya. Kung ayaw ni GK, di ko ipipilit, pwedeng umalis si GK, pero di ko alam. Kung papayag ang mga tao sa pinto, sang-ayon kaya sila. Sa totoo lang, may utang ka pa sa akin. Anong pera?
200,000 ang utang ni Jike. Hindi mo naman nakalimutan yon, di ba? Mas mabuti pang pag-isipan mong mabuti. Kukunin mo ba ang 1,000,000 at aalis? O babayaran ng 200,000? Jishu, masyado kang mabait. Masyado lang kayong nagtiwala sa akin. Natatakot ako. Baka di ko kayanin. Gagawa lang tayo ng aksidente. Naniniwala ako. Kayang gawin ni Jihi ang malalaking bagay. Sa huli, ang swerte ay nasa mga matatapang. Oo. Swerte ang mga matapang. Sige. May tumawag dito. GK. Samahan niyo si GK mamayang gabi. Ruya, alamin mo, bakit biglang dumating ang tatay ni Theo? May masamang kutob ako. Mahal, Bakit ka nandito? Wala akong pera. hindi ako humihingi ng pera. Noong una, nag-utang ako para magnegosyo. Ngayong kumikita na ako. Sa hinaharap, hindi ka na maghahirap ng ganito para kumita. Pwede pa ba kitang pagkatiwalaan? Tingnan mo, ang sitwasyon ko ngayon, hindi ka pa ba naniniwala? Mahal, nagbago na talaga ako. Sa mga pagkukulang ko sa inyong mag-anak, babawi ako ng dobleng pagod sa hinaharap. Mahal, sino ito? Ito si GC Yang. Mahal, mayaman na tayo ngayon. Simula ngayon, hindi na tayo maglilingkod sa iba. Ano sa palagay mo? Paano nangyari yan? Dapat nating tuparin ang ating mga pangako. Gawin natin ng maayos. Sige, tama ka. Kung talagang nagsisisi ka, bumalik ka para sa mga anak natin. Maayos na ang lagay ni Hiyok ngayon. Narinig ko na ang lahat. Mahal, tingnan mo ito. Regalo ko para sa anak natin. Maganda, di ba? Malapit na. Nagbakasyon ako ngayon. Luluto ako para sa bata. Kung may sasabihin ka, sabihin mo sa kanya mismo. Ang daming bodyguards at CCTV dito. Napakarami. Sa labas na lang natin ayusin. Ngayon matagumpay ka na. Nakakyat ka na sa Siang Group, di ba? Dapat pasalamat ka at magbayad ng utang na loob. Anak, ang tagal nating di nagkita. Tingnan mo ang regalo ni Itay. Ano, ang tatay mo? Binigyan ka ng regalo ni Itay. Ayaw mo na ba? Natural lang magbayad ng utang. Ito'y dapat lang. Di ko alam ang bal sa pagbabalik mo sa pamilyang ito. Pero ang utang mo, dapat ba naming tiisin ang kahiya? Anak, ako. Hiyok, kumikita na ang tatay mo ngayon. Magbabayad siya sa atin. Inay, matanda na rin ako ngayon. Kahit wala siya noon, di nagkawatak-watak ang pamilya. Di ako salungat kung magtiwala ka. Pero kung may iba siyang plano, makikilatis ko. Mahal, maupo muna tayo. Tama ang anak natin. Pagmasdan mo lang ang gagawin ko. Ang bigla ang yaman ng tatay ni Theo. Di maaaring ganoon lang kasimple. Posible kayang. Mahal, sinabi ko na sa'yo, hindi tayo dapat gumagawa ng ganitong trabaho. May dala ko, mga prutas na paborito mo. Magpahinga ka sandali. Ang mga siyang ay mabuti sa atin. Nangako tayo sa kanila. Mahal, ito, kain ka nito. Mahal, ayon sa internet, ang pagkatanggap ng sikat ng araw, nakakatulong sa paggaling ng mga nasa malalang kalagayan. Talaga, lalong napakamaalahanin mo. Ang ganda ng panahon ngayon. Tulungan mo akong hawakan ito. Mahal, ako na ang bahala. Napakaganda ng sikat ng araw ngayon. Bakit biglang sumakit ng malaki ang tiyan ko? Mahal, nilanat ka ba? Mauna ka na, ako na ang bantay nito. Bakit bigla na lang sumakit ang tiyan ko? Mahal, nilanat ka ba? Ikaw na ang mauna, ako na ang bahala dito. Ewan. Mahal, baka naman, hindi ka pa rin nagtitiwala sa akin, naiintindihan ko, kasi naman noong, iniwan ko kayong mag-ina. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. E di pagkatapos ibalik mo na siya sa Word. Diretso na ako sa Word pagkatapos. Huwag kang mag-alala, bilasin mo.
Bakit bigla na lang sumakit ang tiyan ko? Ako na ang bantay dito. Nurse, yung dalawang kasama kong lumabas kanina, nakabalik na ba sila? Hindi ko sila nakita pang bumalik. Ruya, pasensya na, ako ang may kasalanan. Asawa ko ang nagtulak kay Mr. Siang, hindi ko alam kung saan sila pumunta. Ano? Alamin agad kung nasaan si Ji Siang. Tagapangulo, dinala si Ixiang sa labas ng lungsod. Ipadala ang lokasyon at bantayan ni. Huwag kayong magpadalos-dalos. Pupunta na ako roon agad. Anong problema, Ruya? Kinukuha ng matandang Ke ang iyong katawan. Nagawa ko ng masusing investigasyon. Alam ko kung saan sila pumunta. Sinusundo na kita ngayon. Ji Siang, kung may gustong sisihin, sisihin mo ang taksil na mundo at puso ng tao. Ang tauhan mong si Ji Shuo ang may balak sa buhay mo. Hindi ako, Tio. Pag alis mo, taon-taon na isinasama ko ang anak ko para magsunog ng mga abuloy para sa'yo. Huwag kang lumapit sa aking pamilya. Ji Siang, nagsisisi talaga ako. Tigil. Anak, anong ginagawa mo dito? Huwag kang lalapit. Makinig ka sa akin. Hindi ako ang nasa loob ng sasakyan. Siyang tunay mong anak. Anak, anong kalokohan ang sinasabi mo? Bumalik ka na agad. Lumapit ka muna rito. Mahirap ipaliwanag ngayon. Dahan-dahan kong sasabihin. Ang nangyari ngayong araw, ako lang ang may gawa. Wala itong kinalaman sa inyo ni Nat. Wala talaga. Makinig ka sa ama mo. Bumalik ka na agad. Totoo ang kanyang sinabi. Kahit na hindi, magkasala ka ba sa harap ni Tio Ke? Anak, sa buhay kong ito, nabigo ako sa inyong mag-ina. Awa ng langit sa akin, na nakilala ko si Jishu. Para sa inyo ni inay, para ay pakitang may silbi pa ako, hindi pa bigat sa pamilya. Isang walang kwentang tao. Makinig ka sa akin. Ako si Peter Xiang. Dahil sa aksidente, nagpalit kami ng katawan ng anak mo. Ang nakatayo sa harap mo ngayon ay si Peter Xiang. Ang nasa loob ng sasakyan, siyang tunay mong anak. Totoo ang sinabi mo. Sa puntong ito, wala akong dahilan para magsinungaling. Gusto ka gamitin ni Jax para patalsikin si Ji Siang. Siyang tunay mong anak, Tio Ke. Naloko ka niya. Tio Ke, Peter Siang. Ipaalam sa lahat, magtipon ng pagpupulong ng mga shareholder. Bago pumanaw ang chairman, ipinagkatiwala niya sa akin ang grupo, at ipagpatuloy ang kanyang pangarap, palawakin ang grupo, palakihin, patatagin. Ang chairman sa puso ko, ay parang tunay na kapatid. Kahit ako'y nasa pagsubok, hindi ko matatanggihan. Ngayon, aking ipinahahayag. Ang chairman ng Siang Group ay ako na. Sang-ayon ba kayo? May tutol ba? Jax, kailan pa naging ikaw ang may karapatang mag-utos dito? Ruya Siang. Direktang sinabi ito ng asawa ng chairman, sa akin mismo. Kung hindi kayo naniniwala, bakit hindi siya paniwalaan? Mga ibong magkakasama. Mukhang hindi pa rin kayo naniniwala. Totoo ito. Peter Siang. Lumipas na siya. Simulan na natin ang botohan sa pagtaas ng basta't sumang-ayon ang karamihan. Ako ang magiging chairman ng Siang Company.
Ruya Siang. Isang dekada ka ng alipors ni Peter Siang. Wala ka ng utak. Di mo na makita ang kalagayan. Pag ako na ang namamahala, ipapalinis ko sa'yo ang mga kabeta. Paano ka nakapasok dito? Guards, palabasin niyo siya. Noong una, ikaw na si Jack-Su. Bagsak ang negosyong sinimula, nawalan ng lahat at lubog sa utang. Namatay ang tatay mo sa pagtalon mula sa gusali. Nagmakaawa ka sa mga kaklase mong lahat. Si Peter Siang lang, ang naawa at tumulong sa'yo. Tumulong pa siya para maging pangalawa ka sa kumpanya. Ikaw naman, nagsabwatan ka kay Amy Wen para agawin ang kanyang kumpanya, gagamitin ang pera at sasaktan siya. Ikaw, paano mo? Alam mo ang mga ito? Ikaw, sino ka talaga? Tama ang hinala mo. Ako, si Peter Siang. Hindi totoo. Hindi ito totoo. Sumuko ka na. Hindi ako matatalo. Anong ebidensya meron ka? Bata ka lang. Nahulog na sa bangin si Peter Siang. Wala nang makakapigil sa pagiging chairman ko. Kilala mo ba ang taong ito? Hindi ka tao sa totoo lang. Kung hindi dahil sa agad nilang pagdating, napaniwala sana ako sa tusong plano mo. Ikaw ang dahilan ng lahat. Kung bakit gibang pamilya ko, lalabanan kita hanggang dulo. Natalo. Lubusang pagkatalo. Pasaluhin natin ang ating lingkod sa pagtatapos, na si Taeyoke para magtalumpati. Mga kamag-aral, paalam na tayo sa ating pamantasan at hahakot sa iba't ibang panig ng mundo. Mula ngayon, sa pamilya man, paaralan o lipunan, dapat nating harapin ng may kabaitan ng isang bata at bigyang pansin ang lahat sa paligid. Pahalagahan ang bawat isa. Jack-Su, ang iyong pakete. Ginawa mo akong palaboy. Taeyoke, maghintay ka lang.